Isang maulang Martes po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Meron po tayong update regarding pa rin sa ating minomonitor na si Tropical Storm Christine with international name na Trami. As of 4 in the morning ay huling namataan itong sentro ni Bagyong Christine, 390 kilometers po silangan ng Virac, Catanduanes. So patuloy pa rin ang paglapit nito sa ating kalupaan. Meron itong taglay na hangin na 65 kilometers per hour malapit dun sa kanyang sentro. So bagyang lumakas po ito from tropical depression, naging tropical storm na at may gustiness hanggang 80 kilometers per hour. At medyo mabagal po ang pagkilos nito sa ngayon, pakanluran at 15 kilometers per hour. Base po sa ating latest satellite animation, itong mga kulay orange at kulay pula, associated po ito sa makakapal at matataas na mga ulap na siyang may dalang matitinding mga ulan at apektado na po ang malaking bahagi ng Luzon, Visayas, and even hilagang bahagi po ng Mindanao. So make sure po na lagi tayong nakaantabay sa ating mga warnings and advisories for today. Inaasahan po within the next 24 hours ay kikilos pa west-northwest or paangat ng pakaliwa itong si Bagyong Christine. And possibly po at bukas ng madaling araw, that's around 370 kilometers na lamang po sa silangan ng Infanta Quezon at mas malapit pa around 150 kilometers per hour northeast of Virac, Catanduanes. Mananatili ito as a tropical storm within the next 24 hours. Sa susunod pa na 48 hours or simula po sa Wednesday hanggang sa Thursday ng madaling araw, posibleng lumakas pa ito into a severe tropical storm at maaaring hating gabi po bukas or sa Thursday ng madaling araw ay maglandfall ito dito sa may probinsya po ng Isabela. But considering po the cone of probability, posibleng umangat pa ito ng bahagya at maglandfall sa may Cagayan or maglandfall po dito sa may area ng Aurora. Estimated location po natin Thursday ng madaling araw ay nasa vicinity po ng bayan ng Delfin Albano sa Isabela. And then after po niya maglandfall dito sa may Cagayan Valley, posibleng tawarin din ito pagsapit po ng Thursday ang malaking bahagi pa ng Cordillera Region and Ilocos Region. Mag-emerge dito sa may Ilocos Sur papunta ng West Philippine Sea and around Friday po ng madaling araw, estimated location po nito is 165 kilometers west-southwest of Sinait, Ilocos Sur. Possibly po pagsapit dito sa may West Philippine Sea ay mas lumakas pa ito bilang isang typhoon. Then simula po Friday hanggang Saturday ay kikilos na po papalayo sa ating kalupaan itong si Bagyong Christine. Inaasahang lalakas pa rin ito bilang isang typhoon and estimated location is 500 kilometers po west of Ilocos Sur. Maring nakalabas na ito ng ating area of responsibility pagsapit po ng Friday ng hapon or gabi. Sa ngayon po nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa maraming lugar sa ating bansa, mapa Luzon, Visayas, or Mindanao. Meron tayong signal number 1 nasa eastern and central portions of Mainland Cagayan, pababa ng Isabela, Quirino, southern Nueva Vizcaya, gayon din ng Aurora, eastern portion of Rizal, and eastern portion of Laguna. Meron din po tayong signal number 1 sa northern and eastern portions of Quezon, gayon din ng Pulilio Islands, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, at Masbate, kabilang na rin po ang Burias and Ticao Islands. At panghuli, meron din po tayong Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa may Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, hanggang dito po sa may Dinagat Islands and Surigao del Norte, kabilang ng Siargao and Bukas Grande Islands. Ito yung mga lugar po na makakaranas sa mga pagbugso ng hangin na hanggang 55 kilometers per hour sa susunod po na 24 oras. But please take note po, habang lumalapit itong si Bagyong Christine, mas maraming lugar pa dito sa Luzon and possibly dito sa may ilang parte pa ng Visayas ang magkakaroon ng wind signal number 1 at mas maraming lugar pa dito sa may eastern sides ng Luzon and Visayas ang posibleng itaas pa natin into signal number 2 or number 3 sa mga susunod pa po na mga bulletins habang lumalakas itong si Bagyong Christine. Ito naman po yung ating mararanasan ng mga pag-ulan sa susunod na 3 araw in terms of yung mga heavy na mga paulan, yung mga matitinding ulan po dulot ni Bagyong Christine. Asahan natin within the next 24 hours or ngayong araw, intense to torrential rains po. Please take note of this. Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, and Northern Samar, sila po yung mga karanas ng pinakamatitinding ulan. Higit 200 millimeters po yan, habang heavy to intense na mga pag-ulan naman ang may experience po dito sa may Masbate, Samar, Eastern Samar at lalawigan ng Quezon. Meron naman tayong moderate to heavy na mga paulan sa may Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, buong Central Luzon, natitirang bahagi ng Visayas at buong Mimaropa.
Pagsapit naman po bukas, habang lumalapit sa may Northern Luzon itong si Bagyong Christine, aasahan pa rin natin ang pinakamatitinding ulan, heavy to intense, and possibly higher dito sa may Cordillera Region, Cagayan Valley, Aurora, and Quezon, habang meron pa rin moderate to heavy na ulan sa rest of Central Luzon, Bicol Region, Ilocos Region, Laguna, and Rizal. Then pagsapit naman po ng Thursday, kung saan maaaring tumatawid po itong si Bagyong Christine sa may Northern Luzon, ay meron pa rin tayong heavy to intense na ulan sa Ilocos Region, Cordillera Region, and Cagayan Valley, habang moderate to heavy na mga paulan pa rin sa may Central Luzon, Calabarzon, and Metro Manila. Ang natitirang bahagi po ng Luzon, kabilang na rin ng Metro Manila, within the next 3 days, possible pong makulimlim na panahon at maulang panahon. Gayun din ang natitirang bahagi pa ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at ilang pambahagi po ng Bangsamoro Region, kaya't mag-ingat din po sa mga banta ng baha at landslides sa mga hindi natin nabagit na lugar na merong possible po na heavy to intense na mga paulan. Possible po itong mga lugar na ito, magtataas tayo ng mga heavy rainfall warnings, and please take note po, no, possible din tayo na magkaroon ng mga suspensions ng klase or sa work, depende po sa inyong itataas na rainfall warnings. Kung orange or red warnings, most likely po magkakaroon ng suspension. Kapag naman meron tayong signal number 1, suspended ang preschool, but for signal numbers 2, 3, and 4, or even higher, ay mas maraming lugar pa po at mas marami pang even yung mga high school and elementary magkakaroon din po ng mga class suspensions. Patuloy po na paalala natin sa ating mga kababayan, sa mga susunod na araw ay magiging maulan po sa maraming parte po ng ating bansa. So mag-ingat po sa mga banta ng baha, lalo na sa mga low-lying areas at yung mga hindi masyadong binabaha, possible din po na bahain sa inyong lugar. Possible din yung pagguho ng lupa, lalo na po sa mga bulubundukin na lugar. We're talking of Cordillera Region and parts of other parts of Central and Southern Luzon. Then lagi tayo makipag-coordinate sa inyong mga local chief executives, mayor po yan, governor, barangay captains po for possible suspensions nga po ng klase. At kung kinakailangan ng coordination para po sa paglikas, ay makapag-coordinate din sa inyong mga local disaster risk reduction and management offices po. Base naman doon sa dadalhin po ng mga pagbugso ng hangin, hindi lang yung mga may signal number, tropical cyclone wind signal sa magkakaroon ng matinding bugso ng hangin. Asahan din po natin ngayong araw, some parts of our country magkakaroon din ng mga pagbugso. Bahagyang epekto na rin ng outer portion itong si Bagyong Christine. Batanes, Babuyan Islands, ngayong araw asahan yung mga pagbugso. Ganyan sa Ilocos Region, Palawan, Romblon, Aklan, Antique, Negros Island Region, buong Central Visayas, ganyan din sa Southern Leyte, hanggang dito po sa mga lugar na malayo sa Bagyo, Zamboanga del Norte, Northern Mindanao, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Sarangani, hanggang Davao del Sur and Davao Oriental, asahan ang strong to gale force gust. Ngayon pagsapit po ng Wednesday, mas maraming lugar pa sa ating bansa magkakaroon ng mga pagbugso. Kabilang nandyan ang Mimaropa, Visayas, and Mindanao, kahit malayo po sa kanilang lugar ang Bagyong Christine. In terms of matataas na alon, meron na rin po tayong gale warning in many areas of Luzon and Visayas, hanggang 5.5 meters po sa lalawigan or sa seaboards ng Catanduanes, habang 4.5 meters or nasa 1.5 palapag ng gusali dun sa ilan pang bahagi po ng Eastern Visayas and Eastern Luzon. Kabilang na ang silangang baybayin ng Cagayan, pababa ng Isabela, Aurora, Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, baybayin ng Masbate, hanggang dito sa may Northern Samar and Samar, delikado po ang mga magiging pag-alon. Most likely po pagbabawalan na yung ating mga kababayan doon, mapamaliit man or malaking sasakyang pandagat, lalo na kapag merong wind signals sa inyong lugar. Magiging maalon din po sa natitirang baybayin pa po ng Luzon and Visayas habang lumalapit itong si Bagyong Christine. So lagi po magantabay sa mga updates regarding sa gale warning din po. Sunrise natin is 5:49 ng umaga, sunset 5:32 ng hapon.